ang naay Diyos, naay sugilon ang Diyos usab sa iyaha. No, aron may maibahagi usab diri sa lawas ni Kristo. So, ako nagtudlo ako kaninyo bilang nakatuig. Then, I've been praying to the Lord. Lord, padala ka. Di na ako kaya ni sa mga kaninyo. Padala ka. Fivefold ministry. And the Lord sent Brother Jason Pagan. Nauna siya. Tabangan ko, ma-equip ko diya siya sa apostleship. And thank the Lord. That's why, nakahimo ko sa pag-share sa mga musik ang bukod ngayon sa Ginoo. We have also here right now helping us na masuod ta. Again, the apostles help us to move forward. Mausap na akong palandoy sa matang usa nato ay suon. Tinguhan na ako, kitang tanan, padayon nito. Dili lang hantod sa hantod, papili ng ta, magulang ng ta. Either mamatay na lang ta, sige rin, mauri atong ginabuhat, pero may arirag simbahan, lingkod, paminaw, malakpak, kanta, mamatay na lang ta din ang oral, pero may itong gibuhat. Na umaabot ang panahon sa hukom. Bawa lang, mutapad si Pablo na to, naasalin niya. Kung sa may gibuhat ni mo sa kung nakadala sa kalimutan. Kaya ako, Minus Pablo ako. Ako, bitin yung malalakay. Pan si Kristo tungod siya mo'y nabuhi na ako. Wak ko maun siya. Ngadto ko ngadto. Ikulungan ako liog tungod lang sa akong pag-alagad sa Ginoo. Tungod lang sa pagsunod na ako sa mando sa Espiritu sa Ginoo. Nang kumangutaan na siya din, una-una. Kung sa'yo mo isuginan siya. Ako? Matag Domingo, mato sa imbahan, lingkod, lakpak, awit, minaw sa wali, manana mahuli. Muta ni si Pablo, kung saan na siya? Kung saan man naging gibuhat? Nakadungog ba ka sa Espiritu sa Ginoo, nagmano sa Ginoo? Miadto baka sa diya ang Espiritu sa Ginoo ipa sugit si mo adto dito isang yaw. Ibuhat ba ito? Nakabuhat ba ka? Hallelujah. Praise the Lord. So again, this is not my church. I want you to understand this. Dili tamo miyembro, kundi ang matag usa ka nato miyembro sa lawas ni Kristo. Dili tamo ang puno na akuha ka mo iglesia. Igo lang mo mag-function sa iyo diri. Tanaw sa iyo kumusta iyo kahimtang tubok na pamuda ng Kristo. It's been long years already. Pila nakatuig ng labay. I end up frustrated. Ano man, kung sa wali. Hanggang gusto mo ba na mamunga na tani? Anong hantod pa man? Wala pa man gihapon. Now kung pangutana, kung tinuod kita nga si Kristo Diyod nagpuno. Si Kristo Diyod naan na nato. Kung tinuod nga naan na nato si Kristo. Dapat makita na rin nato si Kristo. Dapat nagadto na ta. Dili na ta magulat ni Pastor, kumusta pa mo evangelism? No! You have to go! If the Lord asks you to go, you have to go. Kung ang Ginoo nagsulti ka mo nga pagtudlo dito, you don't have to need the command of your pastor to go to authorize you to do that. No. Kristo mo ang ating pagpandot. Thank you, Lord Jesus. Few minutes, okay lang, like 30 minutes. Tugutan nato kay Son, Brother Daniel, who help us also. There are daghang kayo kag mga butang wala pa makabalik. Dili tanan gipadayag pa sa Ginoo kanato kay Son. Dili mapadayag sa Ginoo pinaagi lang sa pag-anira nato lingkod padayag sa Ginoo. Dili pinaagi nagsusa sa iyahang kasa gihatag sa iglesia. Ilang amoy mabalinon. So by this time, please come with me. Please come.
ako rin i-translate. Kaya isunod ko for the sake of others. So, kaya maka-hindi. So again, this Brother Daniel, kung na hindi pa iniila sa inyo at sa kasabong mga gatherings. Sorry. Isa din siya. So, mga nangaging Domingo, it's like the Bible, i-share na ko sa inyo, di ba? The Bible says, test every spirits. Testingin na ng spirit. Ma-discerning mo na kung kana iya sa Ginoo, pinadala ni Kristo, hindi. Now, I already have told you, because the Lord guided me, asked me to tell you, na kung nag-test ka sa Espiritu, kung iya ka na sa Ginoo, dili na mo siya matistingan, pinaagi sa imong tawhanon. Amen. Dili na mo siya mailhan, pinaagi sa imong tawhanon lang ang pagtanaw. Amen. Kinahanglan na usab ka sa Espiritu sa Ginoo aron makita nimo kung tinuod nga siya ba sa Ginoo gikan mo. Amen. So sa inyo, mawuri ko sa mawuri na nag-rise ng mga pangutan ng tawhanon. Then I confirm with the Lord also, Lord. Kaya ba ka na po? Then what can you say about David? So that's what I asked the Lord. Kasi masultin mo ba hindi Daniel? Because there are people na wala, nagdili sa Ginoo. But I asked the Lord, may ka, paminaw, makailaw ko nimo, I care for you, I love you. The Lord told me, example, before I go, you went to the room. Yung Espiritu sa Ginoo, subihin sa ako, I send Daniel to you. I send Daniel to you. Ginoo mismo mo yung nagpadala. Kasi kung may tabo sa balay, Pastor, usa ka sa pamato, may tabo sa balay, dili magbuo ang Espiritu sa Ginoo ko, dili. Yes, exactly. Sulubuon sa Ginoo ang bala. Then I remember John the Baptist. Dito siya sa kulungan, padala iyang doha, pinunan. Pangutan si Jesus, pangutan kung siya na bagyod ang atong gihunan. What did the Lord do? Iayon niya ang mga masakitod. Naghimo siya milagro. Nalingin niya ang mga disipulo ni John the Baptist. Ang tanang niyo nakita, isulilo ang John the Baptist. So, dili siya nato lahi o doktrina. Dili nato siya lahi o magtudlo. Nagkakusap siya. Siya ang Kristo. Nagtubog siya ng Kristo. We have the same doctrine. We believe one Lord, one faith, one baptism, in filling or in filling of the indwelling spirit of the Lord Jesus Christ. And not just that makes so we need to grow. The body of Christ kinanglan natin to. So, naipaabot usap ang Ginoo diri kinato karon may so lagi usab niya nga ma-equip ta, isulti na lang ang daan nga kini nga lugar para ni sa equipping nato na maandam ta. Okay? So ako usab bilang pastor ninyo, wala ko sulti nga ako okay na ako sa akong galingon. I need more. I need you, my brethren. Di kinahanglan ta mo patag usa ka ninyo. Kinaay mga pulong ipanghatag Ginoo sa inyo nga para usab na. By this time, You can do 5 minutes. 31 minutes or 30 minutes? I'll try my best. I promise not. So for the past month and a half, what we've been talking about is communication, hearing from the Lord, and surrendering our will to His. So mga nagaging mga bulan o mga
may simana ang atong ipagsubutan, komunikasyon sa Ginoo, prayer ug pag-ampo sa atong pag-surrender sa atong mga hunahuna sa Ginoo, atong kasi hunahuna atong mga tinguha. Isgutan nato na manalagi. Now, the Lord's been on me to talk about being one with Him. So, bilang ng Diyos ako, na kuwid na ang Diyos, gusto niya pahisgutan ang kabahin sa usalang ta, diha, ubaliya. Because Diha, ano. whenever we come to Him, it says, those that are joined unto the Lord are one spirit with Him. Not two spirits, not three, but one. So, matag-usa ka nato, sa matagtak na, kita maanaa kang Jesus, na sa Diyos, na kahimutang pala ang Kristo. Gusto niya balang kasulatan, na kitang nahimugso niya kanina, kapatong kitang usa ka Espiritu, ubaliya. Siya, o kita, o Espiritu, usa na. Just in the same manner, when Jesus was here, He said, I and the Father are one. Sa parihong nga higayon, nga diri si Kristo pa sa kalibutan, nga misulti siya, ako o ang Amahan, usa lang. So, if we are in Him, we are in Jesus, then we are one with Him. So, sama kung kita, ana-ana kang Kristo. Si Kristo may ulo, kita ilawas. Pag naanatan niya, usa na ta. Diha niya. So, the Lord gave me a word. He titled it, to be one in Christ in our mind. So, ihatag na pulo sa Ginoo sa ako para sa naton tanan. Ang pamagat-aning magiging usa kang Kristo diha sa panguna-una. Part 1 pa lang. Maging usa diha kang Kristo sa atong mga panguna-una. Ibig sabihin, ang isulti ganiha, naglalaki, ang mind nato, kinahanglan dili atuon ni, diiyahon ni. But before we can become one with Him in our mind, we have to know what the mind of the Lord is. Usa ta, maging usa, kahuna-huna, diya kang Kristo. Dapat kinahanglan sa natong hibaluon kung unsa ang huna-huna sa Dios. But what the Lord wants to talk about is, before we even know about the mind of Christ, we need to identify the mind of the flesh. Kinahanglan na ato sa nga susihon aron mabalaan nato kung unsa ning mind sa Ginoo o huna sa Ginoo. Kinahanglan sa natong ilhon kung unsa ning huna sa tawhanon o sa unod. Unsay kalainan ani gikan sa huna sa Ginoo. So, if you have your Bible, please turn to the book of Jeremiah, Ito na may Biblia ato sa libro sa Jeremias. chapter 17. Jeremiah chapter 17. Sa versikulo 5 ta magsugod. Alright, we're going to start at verse 5 and 6, then we're going to go to 9 and 10. Putas 5 din sa 6 din mo ipapatas ng 9 sa 10. Alright, verse 5 says, Thus says the Lord, Cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. Sa ingon nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tawo nga nagasalig diha sa tawo ug nagahimo sa unod nga iyang bukton ug kang kinsang kasing-kasing nagapiya gikan sa Ginoo. Verse 6, For he will be like a shrub in the parched
desert, and shall not see prosperity when it comes, but shall live in the rocky places of the wilderness, in an uninhabited salt land. Verse 6, kay siya mahisama sa yutang wala gitikad diha sa disyerto, o dili makakita sa diha ang maayo nagaabot, apan nagpuyo sa uga nga mga dapit diha sa kamingawan, diha sa parat nga yuta ug walay gipuy-an. Verse 9. The heart is deceitful above all things, and is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motive? Verse 9, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang, ug kilabihan sa pagkadaotan. Kinsa ang makahimo sa pag-ila niini? Verse 10. I, the Lord, search and examine the mind. I test the heart, and give to each man according to his ways, according to the results of his deeds. Verse 10, ako ang Ginoo, nagsusi sa kasing-kasing. Ako nagsulay sa mga kinahilagman o kahilagman, bisan sa paghatag sa matag tawo sumala sa iyang mga dalan, ug sumala sa bunga sa iyang binuhatan. So, a few weeks ago, we were talking about the mind, that don't only say, ask the Lord to come into your heart, but you need to ask Him to come into your mind as well. So mga nagagino ng mga akong gathering, nagisgot nga maato o una sa Ginoo. So kinahanglan niya render na ko yung una siya, hindi siya mo'y puyo para sa una. Because the mind is where our battle is at. Everything happens in the mind. Kaya ang tandaan niya pakipagbubat, maadiri sa atong mga una. Whether good or bad, Maayo it man all ang starts dili. here. Diri ang nahitabo, okay, away. So, when this verse says the heart is deceitful, wicked above all things, it's talking about our mind. Kaya din nga verse, may sugilon diri ang kasing-kasing mooy, pinakadautan, sa mga buot pasabot ala kay Gsoon, ang atong mga mind, ilapihan ang pagkadautan. Because the mind is deceitful above all things. You know, because our mind plays tricks on us. It gives us thoughts that are not from the Lord. Ngayon, ang atong mga hunahuna, mauling malimbungon kayo, lapaw sa tayo. Kaya mo niya naghatag sa, o nagalihok na, o nagahuna-una, o bisang unsang mga butang na dili iya gikan sa Ginoo. We have to be in a daily fight over our mind. So nang adlaw-adlaw, dito dapat makik-away diri. Mind. Una-una. So, remember, the mind is the battlefield. So, okay. Tanawa. Nung dumi ang atong mga una-una, maunay panggubatan. Now let's turn to Genesis chapter 6, verse 5. Genesis chapter 6, verse 5. The Lord saw the wickedness, depravity of man was great on the earth, and that every imagination or intent of thoughts of his heart were only evil continually. Verse 5, "Og nakita sa Dios nga ang pagkadautan sa tao hilabihan diha sa yuta. Og nga ang matag imahinasyon sa iyang kasing-kasing kanunay nga dautan lamang." At the end of the verse, it says, evil thoughts continually. That means throughout the day, it was only thinking evil thoughts. Hindi mo lahi- Nothing good. All evil. Ulahin nga
nga parte ani sa itong gibasa nga ang kasing-kasing kanunay nga dautan lamang. Kanunay ibig sabihin pirmi adlaw, tibuok adlaw, puro lang pagkadautan ang naa diri sa sulod. Walay maayo. In ourself, in our flesh, our sinful nature, we cannot think good thoughts. We only can be doing evil all day long because we are separate from the Lord. So atong mga kaning atong kinaiyahan nga tawhanon o yuthanon sa ganito luminaw. This is like separated sa Ginoo. So ang mahitabo walay lain na naa sa sulod ani panghuna-una kundi puro na lang pagkadautan. What the Lord gave me earlier this morning, He says, in the flesh, in our mind, it is evil thoughts at all times. So, migatag sa Dios ako kanang kabuntago nga diri sa atong una-una ang naa kanunay ani puro lang pagkadautan sa tanang panahon. We continually are thinking evil thoughts. That is why you need the Lord to deliver you from the way we think. So kanunay ta nga ang nasa atong panghuna-una kanunay mao ang paghuna-huna og mga dautan na mga panghuna-huna ug maunay rason nga giginahanglan nato ang Dios sa paghatag kanato sa iya nga paghuna-huna aron matugyan kita or makaroon kita deliverance gikan ini. That is why we need to allow the Lord. We need to give Him permission to renew our minds to be His mind. Sumunang tugutan nato ang Ginoo nga maoy magpamuhat sa pagpag-o sa atong mga huna-huna aron pag-uhon ang atong mga panghuna-huna. But we cannot do this in ourselves, in our flesh, thinking carnally. So dili nato ni mabuhat na igsoon. Pinaagi sa atong unod, pinaagi sa atong mga panghuna-una katawhanon, ang atong panghuna-una nga flesh nila. Dili nato ni mabuhat. When I say carnally, I mean in the thoughts of your nature that's separate from God. We have to continually have our minds renewed in Him. We continually have our mind on Him. If things come up, don't cater to our flesh and say, well, I'm going to do it this way. No, we need to stop doing it the way we think and allow the Lord to tell us how to do it. Tugutan nato ang Dios na mao'y magapamuhat sa mga butang nga angay natong buhaton pinaagi lang sa ato nga paghunang-una katawhan igsoon magutay mahimo arang nga mabuhat aron sa pagpag-o ani nga paghunang-una. That's why kinahanglan ni adlaw-adlaw tugutan nato ang Espiritu sa Ginoo nga mao'y magpag-o sa atong paghunang-una. Amen. Go to Proverbs chapter 14, verse 12. Proverbs 14. Verse 12. There is a way which seems right to a man and appears straight before him, but its end is the way of death. Adunay usa ka dalan nga daw matarong ngadto sa usa ka tawo. Apan ang katapusan niini mao ang mga dalan sa kamatayon. So in ourself, we think that we're doing things right. Yes or no? Sa atong kaugalingon, nga usahay o nagahuna-una kita nga ang atong gibuhat maayo. Tama ba?
But in ourself, the way that we think in our flesh, it leads us to death. Panang atong ginabuhat, atong ginauna, ginaagi ani nga tawhanon nga panguna-una, ang hamtungan ani walay lain kundi kamatayon. We cannot do anything in ourselves and the thing that is going to please the Lord, because He said that no flesh shall glory in His presence. No flesh. That means even if you give everything that you have to the poor, you volunteer to do all this charity work, but He said it's filthy to Him. Wala jud kay ani. Kaugalingon nimo panguna-una, kaugalingon nimo pagpamuhat, dili jud ka makahimaya sa Ginoo. Di jud ka makapahimuot, pinaagi lang si mo kaugalingon nga panguna-una, pinaagi lang si mo kaugalingon nga pagpalikamot pamuhat, pwede ka mobuhat isudi sa Biblia, ihatag di mo ang tanan nimo katagayunan ngadto sa mga kabus, pwede nimo na buhaton, pero kung kana nga pagbuhat nimo pinaagi lang si mo tawhanon, di jud ka makapahimuot sa Ginoo. Bisan pa o para nimo maayo na imong iba, pero atubangan sa Ginoo, mahugaw sama na sa mahugaw nga. Because in our flesh, no matter what we do, we can never please the Lord. Diri sa atong unod, sa kunsa na atong buhaton na rin, di jud ka makapahimuot sa Ginoo. It's not that we can't please, it's impossible. Dili nga ingon nga dili ta makapahimuot, no, ang isugilon nito imposible gayud. It's impossible to please God. It's impossible to please Him as long as you are in the flesh. Lisod jud kaayo, imposible kaayo ang pagpahimuot sa Ginoo kung magpabilin lang ka sa pagkaunod-unod. The only way for us to please Him is in Him, in His Spirit, to be walking in Him, allowing Him to move in and through us. Ang nag-inusara lamang pamaagi aron ta makapahimuot sa Ginoo. So tugutan nato siya nga oy, mabuhi ani. Siya ang iyang hunahuna, maoy ato hunahuna. Kung maglakaw kita ani kalibutan na, siya maoy nagamando nato, nagalakaw kita, walay lain na igsoon nga atong ginabuhat kundi ang iyahang kabubuton. That's the only way na makapahimuot sa Ginoo. Let's turn to Jeremiah chapter 7, verse 21. Jeremiah 27, 7, chapter 7, verse 21. verse 21. Right. 21 through 24. Ito sa 24. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, add your burnt offerings to your sacrifices and eat the meat. Sa inyo nagasulti ang Ginoo sa mga panon, ang Diyos sa Israel. Ibutang ang inyong mga halad sinunog nganha sa inyong mga sakripisyo o kaon sa unod. For in the day that I brought them out of the land of Egypt, I did not speak to your fathers or command them concerning burnt offerings or sacrifices. Kaya ako wala misulti nganha sa inyong mga amahan, ni misugo kanila sa adlaw nga ako dala kanila gikan sa yuta sa Ehipto, mahitungod sa mga halad sinunog o mga sakripisyo. But this thing I did command them, listen to and obey my voice. And I will be your God, and you shall be my people. And you will walk all the way which I command you, so that it may be well with you. Apan kining butanga akong gisugo kanila, nga nagaingon, kumana ang akong tingog, ug ako mahimo nga inyong Dios, ug kamo mahimo nga akong katawhan,
ug paglakaw kamo diha sa tanang mga dalan nga akong gisugo kaninyo aron kini mahimong maayong anak kaninyo. But they did not obey me or bend their ear to hear me, but followed the counsels and the stubbornness of their own evil heart, their mind. Apan sila wala naminaw, And they turned and went backwards instead of forward. apan sila wala maminaw mipakiling sa ilang dalunggan, apan milakaw diha sa mga tambag o diha sa hunahuna sa ilang dautan nga kasing-kasing o miatras o wala mipadayon. Just how the Lord delivered the children of Israel from Egypt, and He wanted them to move forward. Sa mga gitubos sa Dios ang mga Israelita gikan sa pagkaulipon ngadto sa Ehipto, gusto sa Dios nga magpadayon sila sa paglakaw. But instead of moving forward, they kept on looking back. Panang nahitabo na dapat magpadayon sila paglakaw ngadto sa unaan, kuib sa Dios, ang nahitabo kanunay silang nagtanaw ngadto sa likod, nagtalikod sila may isolumi, talikod sila gikan sa Dios. They were looking back to how things used to be. They were looking back to their flesh. So, nahitabo, mitanaw sila pag-usab kung unsa ilang kahimtang kaniadto dito sa Ehipto, nagtanaw sila pag-usab ngadto sa ilang mga unod. Unod nun yung ating mga. So the question is this: when the Lord delivers you, are you looking forward or do you keep on looking back? May pangutana karon sa diha nga gitubos ka ni Jesus. Nagpadayon ba ka sa pagtanaw ngadto sa unahan kuig niya or nagtanaw na ka pabalik na pud sa imong daan niya? So when I'm saying looking back, I'm talking about you are going back to relying on yourself, relying on your flesh instead of relying on the Lord. He delivered you, but you have become like the children of Israel and said, looking back, everything was better when we were in Egypt. Oh, maro. Pasabot sa diha nga magtanaw pabalik dito sa una. Sabihin na dapat na buhaton kay gitubos na ta ni Kristo. Ang ato unta nga saligan, atong saligan sa tanan walay lain kundi ang Dios gud lamang, si Kristo lang lamang maison. Apan ang nahitabo nato sa gitubos na ta, apan ang nahitabo sa natwa sama sa mga tao kaniadto sa Israelita una makatawan sa Dios. Nga ilang gibuhat, mitalikod sila sa Ginoo o mitanaw sila balik sa ilang kahimtang kaniadto nga niyo sila mas maayo pa man ang atong kahimtang kaniadto dito sa Ehipto kaysa karon. I don't know about you, but everything was not better when I was in my flesh. Everything was pure destruction, and I was living a life of hell when I was in my flesh. But the Lord, He came in the power of His Spirit, and He delivered me from that life. So, I don't know about you, but my life is so much better in Him. Wala ko masayod sa inyo ha. Ang Diyos, na mo'y nagluwas ka na ako. Mas nindot ang akong kahimtang karon diha kanina. Kaysa kaniadto nga ako nagalakaw sa unod. Kay walay puro maayo nga nabuhat kundi ang akong pagkinabuhi sa diha ako nasa unod lamang. Unod doon ang mga panguna-una. Nagasalig ko sa akong mga panghuna-una. Unod doon, wala ko'y laing giatupang kundi puro impyerno ang akong ginalagay. Apan sa diha akong akong gitubos ko ni Kristo gikan sa pagkaunod doon. Nagsalig na ko siya nga Espiritu. Espiritu mao'y nagmando ka na ako mas nindot o mas maayo gayon. Ang akong kahimtang na karon diha. It's time for us to stop relying on the arm of flesh. I mean, stop relying on your own strength. Stop relying on, I
on my own and start submitting to the Lord. Allow Him to lead and guide your every step. Tama na. Nahan ka mo tubo. I told you already last year's ba. Let's grow in the Lord Jesus Christ. Let's grow together in the Lord Jesus Christ. Panahon na utak na naundangon na nato ka magsalig ka sa ato kaugalingon nga panguna-una. Sa atong tawhanon nga mga kinaiyahan. Undangon na nato og tugutan nato si Kristo nga maoy mabuyani. Nga magsalig na taas ng Espiritu may sulod dili sa atong kaugalingon nga maalam kayo. Di ta mag-rely o magsalig sa itong kaugalingong gusto, kundi sa Espiritu na itong Ginoong Jesucristo. Please turn to the book of Psalms, chapter 119. Ato ta sa libro sa Salmo 119, versikulo 113. 33, 119 verses 133. Establish my footsteps in the way of your word. Hanaya ang akong mga lakhang diha sa imong pulong. So, we need to give the Lord permission, consent to establish His word in us. So akong tugutan ang Dios, nagaan nato siya sa permission nga siya mao ang magagiya sa ato ang mga lakhang nga siya mao'y mabuo dili nato tugutan nato siya. Amen. But how can He establish it if we don't communicate? Panunsaon man ni nga mahanay si Kristo diri kanato o iyang kamabuton diri kanato kung dili ka makipag-istorya sa iya. The second part of this verse says, do not let any human weakness have power over me, casting me to be separated from you. Ug ayaw itugot ang bisan unsang kadautan nga mugahom ibabaw ka na. In the book of Romans, it says, what can separate us from the love of God? 134 it says here, ipalingkawas ako gikan sa pagdaog-daog sa tawo, sa ingon ako mubantay sa imong kalagdaan. Romans 5. It says, what can separate us from the love of God? Chapter 8 ng book of Romans, isulti rito, kung sa may makapahimulan ka nato gikan sa Diyos. Now, God's going to love us, but we separate ourselves from Him. Anytime we start doing something on our own strength, we are separating ourselves from Him. Sulti rito may suon sa verse na sa Romans, sa may makapahimulan ka nato gikan sa gugma sa Diyos. Gigugma ta sa Ginoo may suon. Pero nahitabo, misiparar ta sa iya. Misiparar ta gikan sa iya. Sa usang pumagi, sa pagbuhat nato sa kung kaugalingon lang ng mga pangunahon. Sa pagtuman lang sa kung kaugalingon ng mga kinuha. Sa pagtuman lang sa tibuok na kagustuhan aning ulod mo. Gisiparar nato ang kaugalingon gikan sa Diyos. If you are in Romans, we're going to go to verse 5. At ito sa verse 5 ng Romans. Yeah, Romans chapter 8, verse 5. For those who are living according to the flesh set their minds on things of the flesh, which gratify the body. But those who are living according to the Spirit
set their minds on the things of the Spirit, His will and purpose. Kay sila nga nagsunod sa unod, naghuna-huna sa mga butang nga iya sa unod. Apan sila nga nagsunod sa Espiritu, sa mga butang nga iya sa Espiritu. Ibig sabihin, ang kabubuton sa Ginoo. Those that set their minds according to the flesh, they're going to give in to these desires. That's not gratifying. They're going to give in to these desires, whether it's murder, rape, stealing, sexual immorality, all the wickedness of the flesh. If your mind is on it, you're going to fulfill that. So unay buhat sa unod sa din kung nakakada sa unod nun, kung sa'y tinuha ani, sa'y nakasama una-una ani, kadautan, kung sa man mga ikso na imoralidad, dili maayo mga ikso na mabutang, maunay, nakakanunay ani sa una-una, unay laing pagkatumanon kaning unod, kundi kanang tanan, ginasunod ani. Don't tell me it couldn't happen. Stop praying. Ayaw ko ingnan na dili na mahitabo. Sige, undala pag-ampo, huwag kayo na ma-fulfill. Hindi ang kabubuton na yun lang lahat. Stop praying and see what happens. See where you go. Musulti ka nga, di na mahitabo. Sige, tulay, undala ang pag-ampo. Kung tanawat mo sa'y mahitabo sa imuha. Kung sa'y dikta ng unod, muna-una, dito kadalon na niya. Those that backslide, they don't just do it right away. They start doing it little by little. Kato mga nagbugnaw o nag-backslide, wala na nagpadayon. Wala na nila gibuhat dayon. Tanan, hindi, hinay-hinay. Instead of spending time with the Lord, they said, well, I want to go hang out with my friends. Instead ng ilang buhaton, magahin sa nagpanahon ng takda sa Diyos, ang nasa una-una, ato na lang ko sa mga barkada. Little by little, the life of the Lord starts getting sucked out of them. The more that you gratify to your flesh, you're allowing the life of the Lord to be sucked out of you. So paggamay ng paggamay, sabihin, na hinahinay sila pagbalik sa pagkaunod nun, pagkahayag sa Diyos, kanina sunod nila. Kawala, kahinay-hinay kung hindi kawala. Ang tugod, kawala. Verse 6 says, now the mind of the flesh is death, both now and forever, because it pursues sin. But the mind of the Spirit is life and peace, the spiritual well-being that comes from walking with God, both now and forever. Kaya ang pagkaunod nun sa huna-huna, kamatayon. Apan ang pagka-espirituhanon sa huna-huna, kinabuhi o kalinaw. Sabot kung naghuna-huna ka lang, yan sa pagkaunod mo, wala'y laing padulgan hindi kamatayon. Apan kung ang imo nga na, permida di mo ang pagka-espirituhanon, o ang gitawag na ito gunahunan ni Kristo, kinabuhing walay katapusan o kalinaw ang maanakan nimo. The mind of the flesh is death, now and forever. So, Not later, but now. karon ug hangtod sa hangtod, ang huna-huna aning pagkadautan walay lain hangtungan kundi kamatayon. Karon sa umaw, kamatayon. As long as you're walking in the flesh, you're already dead spiritually. Sa diha man ikaw nagalakaw na jud,
Dira sa pagkaunod mo. Hindi pasabot, patay na ka spiritually. And the more that you walk in the flesh, you're going to go darker and darker into sin. And sin, when it's fully grown, it produces death. So makadaghan ka magalakaw diha sa pagkaunod doon. Magkalalong ni o magkagit-git ni o magkagit-git nga magkagit-git. Hangtod na ang sala, magbunga, dahil laing bunga mo gawasan, hindi ka matay. Why do you think that so many in this generation are dying? Sino? Pagutan na nga no, aning panahunan nato, utak na nato. Daghan kayo, nagakamatay. I grew up with a guy that he was in his 20s and he died. So, nitubo ko, kuya kung sa tao, napag-abot sa iyong pagka-20 anyos, namatay na siya. The more that you cater to this flesh, because this sinful nature, you are you're allowing to be led straight to hell. You're allowing yourself. The more you cater to this sinful nature, this flesh, you are allowing yourself to be led by the hand straight to hell. Sabihin, kani nga unod nun, no, makasasala. Kung kanunay ni mo ni biserbisyuhan, adlaw-adlaw. Kung unsay mga tinguhaan, unsay mga hunang-hunaan, kung adlaw-adlaw mo rin gibuhat, ginaserbisyuhan mo ni nga unod nun, nga makasasala, nga kinaiya. Imong pasabot, imong gitugutan, nga giyahan ka, padulong adto sa impyerno. Imong gitugutan, imong kaugalingon, nga maggiyahan ka padung adto sa kamatayon sa pagkalaglag. Remember when I said that in the flesh you cannot please God? Nung duman niyo itong isulti, diya sa pagkaunod doon, dili mo mapahimot ang Diyos. Verse 7 says this: the mind of the flesh with its sinful pursuits is actively hostile to God. It does not submit itself to God's law since it cannot. Muli, sa verse 7, tungod kay ang unod nun nga panghuna-huna, pakig-away batok sa Dios. Kay kini dili ilalom sa balawod sa Dios, ni makahimo gayon kini. That's why. And verse 8, and those who are in the flesh, living a life that caters to sinful appetites and impulses, cannot please God. Sabihin kayo sa verse 8, busa sila nga anaa sa unod. Ibig sabihin, tanan nga, ang ilang pagpamuhat adlaw-adlaw, puro unod doon, panghuna-huna, puro unod doon, puro nag-serbisyuhan ang ilang kaugalingon, na makasasala na kinaiyahan, matubinhi, dili sila makapahimuot sa Diyos. As long as you are in the flesh, doing what the flesh wants you to do, you are an enemy of God. Kung ikaw naada sa unod, kinabuhat ni mo bisag unsa mga unod nun, ng mga butang lamang, maoray imong tinguha, maoray imong gisunod, maoray imong gibuhat. Huwag pasabot, kaaway ka sa Diyos. There's an old song, and it says, "What a friend we have in Jesus." What a friend we have to Jesus. Higala lang po po si Kristo. Nga po magpakahigala po Kristo. But you can't be his friend as long as you're in the flesh. There's no possible way to be a friend of the Lord when you are in your flesh, because your flesh hates the things of God. The flesh is working with sin and Satan. Sin, self, and Satan, they work together.
So as long as you're in the flesh, you cannot please the Lord, and you're the enemy of the Lord. Ang awit nga wala friend niya kung Jesus, dili nimo mahimong higala si Kristo kung ikaw naglakaw yan sa pagkaunod na. Eh, kung nagkinabuhi lang ka nga unod doon, wala kang Kristo. Medyo ka mahigala sa Ginoo. May walay laing gusto buhaton eh. Unod, wala kang pagkasigarbo siya ko galing ang pagbuha, pagbuhat sa mga tanang pagkadamay. So, ang ngayon nagso, nabuhaton na to. Tugutan nato si Kristo ng Espiritu, may mag-iyali. Kung aron mapamuhat nato, mabuhat nato ang kabubuton sa buhamay. Hindi anak, mahimo nato siya mahigala pag-ibig. Isabihin, mahimo nato siyang suon. Kaya ang pagkaunod nun, dili dyan yung makapahimuot kiniya. Kaya ang buhat aning unod, aron na nisir ka o galingan, nagapamuhat ng unod, sumala usap sa gusto sa kaaway o gusto sa sala. May pamuhat. Kaning unod, kaning sala, si Satanas, kaning silang tulo, magkahiusan ni sa pagpamuhat. Na kung dili ka, maglakaw din sa Espiritu, kaaway ka sa Diyos. Let me ask, do you want to be a friend of Jesus? Kaya po, gusto ba niyo maging higala ni Jesus? If we want to be His friend, then we need to start listening to Him. We need to start not just listening, but doing what He tells you to do. So kung gusto na ito mahigala ka ni Jesus, then panahon na utak na napaminawon nato ang tingog. Dili lang napaminawon nato, kundi sugda na po nato pagbuhat kung usay ay sugilog dili ka nato na amin ang buhaton usap na. Gusto nato mahigala niya, magkakautan na si Espiritu. When the Lord speaks, do you only listen to the words He says? Or do you say, okay, Lord, I'll do it, and you go out and do it? So diyan nga magsulti ang sigilo sa ito, magsugilo na gino ka nato. Igo na ba nato gipapinawan ang iyang gisulti din nato? Buhato kining gibuhat kung sa iyang manlot ka nato. Is He just speaking just to speak, or is there a purpose for the Lord to speak to us? Is the Lord just speaking just to speak, or is there a purpose for Him to speak to you? What's the purpose for Him to speak to you? Ang Ginoo ba nakigsulti lang sa imo aron kay gusto ra niya makigsulti sa imo? Or nakigsulti siya tungod kay naa siya katuyuan? Ya kanimo. When He speaks, is it falling on deaf ears, meaning He speaks, but His words are falling to the ground? Or He speaks and you say, okay, Lord, yes, I'll do it, and you go out and do what He says? Because too many of us have allowed His word to fall down on rocky ground. Bawa. May analogy na gamit. Kung makiistorya ka sa telepono o sa cellphone sa usa ka bungol, ang mga tingog na imong ibuhian, mahulog lang na sa yuta. Man siya makadungog. Kapag kung ikaw maminaw sa Ginoo siya makigsulti kanimo, dapat dili lang nimo tugutan na madungog lang nimo na, kundi imo gayud nga buhaton. Ano man kay kadaghanan ka nato atong gitugutan nga mahulog kini sa mga batuon nga yuta ang tingog sa Ginoo. Ang mga pulong sa Ginoo ngayon gipabuhian diri ka nato, sugilon diri ka nato, mura tag bungol ba?
na wala katong nahulog lang. It's time for us to truly surrender this mind to Him. Stop trying to do things on our own and allow Him to work through us. Panahon na utak na atuan na dyan na kinatibuan ihatag ang atong mga hunahuna. Dili lang karong adlaw, di matag adlaw itubyan o ihatag gayud sa iya. Ukundangon na nato ang pagkunahuna ang atawhanon, ang pagpamuhat sa kagustuhan lang sa ulo. Hatag na nato sa iya. Aron mabuhat nato ang kabubuhan. Because when you do it on your own, what you are saying is, Lord, this is too big for you. I got to do it. What is too big for Him? Kaya mauni may tabo. Dili na maglakaw diha. Di na isurrender sa iya. Ang atong hunahuna, una. Mari musul kita sa pagpabiling Ginoo, kani butanga. Ako lang ni kayo sino para sa imo. Ako ray mubuhat ani. Kamutan na. Nababay mas tulakot sa Diyos. Doon na babay mas kulapaw sila. Hindi na ito makahimo sa pagpudyan sa baranda siya. Because I don't know what God you serve, but my God is the God of the impossible. Ako kabalo, ako masahit kung unsa na Diyos ang igialagaran. At ang Diyos nga ang igialagaran siya, ang Diyos sa mga imposible. When He gives a word, and when you walk in that word, you're going to see the impossible become possible. He'll tell you to go and get out of the boat and walk on the water. But do you do that? Are you getting out of that boat, or are you still holding on to that boat? He says, let go of the boat and get out and walk to me. Sabi ang makaptun ka sa pagpaminaw siya, pagtuman sa tingin, ang mga imposible, magiging imposible. Sa mga si Pedro milakaw, diya sa tubig, tungod kinagumog niyang tingog, mandok ni Kristo, dalik na kauli. Kita ka nun, sa binahita mo sa katwa, sa di maduog na ito, ang tingog sa Ginoo, ato pakiningki, milakaw ba kita? Siyang kagustuhan, o nagkupot lang ta, ito kung saan kung nata sa bangka, kung si Kristo nagsugilon ka na ito, lakaw, patulong rin ako. Nakadaog ka sa tingog, kita ba nagpapili ng batag hapon dito sa sulod sa bangka, ano kayo mahadlok na mulakaw, kanito. Padungan ito kanito. At sa diya si Pedro naduog ang tingog, dalik dili. May gawas siya dito sa bangka, o milakaw siya sa tubig. Kana nga butang ang paglakaw sa tubig, imposible kaya na. Apan doon kay mituman siya sa tingog ni Jesus. Nakalakaw siya ng tubig sa tubig. What we are doing a lot of times when we are relying on ourselves, it's just like when you go to the swimming pool. We jump in, but we're holding to the edge. And the Lord says, get away from the edge and come out in the middle. Come out to me. Put your eyes on me and stop looking to your flesh for strength. Start looking to me and allow me to be your strength. Allow me to do the things that only I can do. May kagustuhan sa Ginoo. May ganap. Walay tumong ano giluwas na niya. Kaya nga aron kita mismo dili na maglakaw sa unod, kundi maglilay ta o magsalig na jud ta didto sa iya. Sa iyang espiritu nga gihatag nato magsalig na gyud ta sa iya. Ug dili na ta magsalig pa sa tukaw galing. Munay katuyuan nganong giluwas ta niya. Kaya aning unod may sundi gud ta makapahimot sa iya. Kaya kung dili ta magkinabuhi sa unod,
Lisod jud kaayo nga mosunod o makapahimuot na siya. Apan kung itubyan nato ang atong una-una, ngadto siya ang atong kinakidbukan, ihatag nato ni siya ug musalig ta sa iya, maigsoon na siya mo'y magiya, siya magmando ka nato din tanan na iyang gustong pagabuhaton diri ka nato matuman kay niya. Sa kung kita maglakaw sa Espiritu. Maglakaw ta sa unod. Sama maghuna-una ta ato tag swimming pool maligo ta dito pero may ambak ka tuod pero ato ra kas gilid maghawid-hawid. Kung gusto sa Ginoo umulangoy ka adung ato siya ayaw papilin niya sa gilid lakaw padulong siya ug makita nimo na ang Dios magapamuhat niya kay. If you want more of the Lord, then you need to get away from the edge. Come into the deep so that He can fill you with more of Him. Because as long as you stay at the edge, you're limiting what He can do. Gusto sa Diyos, adto pa dito ta, langoy pa dito palalog nito siya. Isa ganahan pa sa Ginoo. Dili buot pasabot na igsuon na dawat na dito Espiritu sa Ginoo na ipadayag na diha tanan sa imuha ikabubuton sa Dios no ano nimo mailhan ang kabubuton pagid sa Dios matuman nimo iyang kabubuton kinahanglan ka mo adto pagid sa iya ibig sabihin mutuol pagid kasi itukyan pa jud diha nimo ang imo kaugalingon ngadto kaniya ang mga butang pangawala nimo mahatag sa iya ihatag nimo adto sa iya aron ang Dios usab magapuno kanimo, magapuno siya ka. So it's time for us to turn our eyes back to Jesus. Stop looking to the left, stop looking to the right, stop turning around, and keep our eyes focused on the Lord. Panahon na. Tundamon na nato. Paglantaw ngadto sa wala, pag-agto sa tuo, paglantaw dito sa likod, pagtuyok-tuyok lang, panahon na nga ato nga, ipahimutang lang kayo ng atong mata, walay lain, kundi nga ito ng kayo ng Kristo. What the Lord told me before, He says, when you look back, you're unworthy to even call my name. When we turn around from following Him, He says, now, you made yourself unworthy to even call my name. How do we live this life is in Him, through Him, not in this flesh. So when I turn back, that means I'm trying to do things in my own strength, in my flesh, I'm unworthy to call His name. The only way I can call on Him is through Him. I can't call upon Him in myself, in my strength. It's time for us to stop relying on ourselves. Dili ka mo padayon nga ito kung Kristo sa unahan. Kung talikod ka diya, ikan ka diya. Mubalik ka sa imong tawhanong dahil pagkakauna-una pagkatawhanon. Sa imong kinaiyahan ng makasasala. Mubalik ka. Kung talikod ka siya, dili ka takos na magdala sa iyong pangalan. Kinibiyang kaniya o naglakaw na kasi mo kaugalino. Wa nakamusalig sa iya kung dira na lang kasi mo kaugalino nagsalig. Sa salig na lang kasi mo kaugalino niyo kuso. Again, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Dili mo mapahimutan ng Diyos pinagi sa mo kaugalino kuso. Sa mo kaugalino paguna-una. Apin mo paayo para sa Diyos ni mabutangan ng bahatod pero kung kanang tanan may gibuhat tunod ko na o dili na sa Ginoo. Di gayon ka makapahimot sa Ginoo. You are not worthy to call upon His name o to bear His name. Magdala sa iyang pangalan kung taligod ka siya din o yung tugunan siya. So I just want you to examine.
allow the Lord to examine yourself. Lord, am I relying on myself? Am I doing things in myself, in my strength, in my flesh? Or have I give you complete control of my body? Have I given you complete control? Have I surrendered everything to you? Have I surrendered this mind to you? Ask the Lord that. Go on and ask Him. So, kining atak na, make sure. Atong pasusi sa Ginoo, atong panggalingon. Lord, gitagaan ba ka sa tanang panahon na ikaw mo'y mag-iyaani, ikaw magapuyo, ikaw mo'y magapamuhat, pinaagi ang iyong ulo, ikaw mo ang maghuna-huna, gamit ka rin ang huna-huna. Galing alawas ikaw magka-lihog, itugutan pag-ibig ka, Ginoo na ikaw mo ang magakontrol ani nga lawas. Ikaw ang magakontrol ani. Ako na bagayod, gitugyan kanimo ang akong kinatubuan. Ako na bagayod, gihatag na kanimo ang akong panghuna-huna. Gihatag na bagayod ako, ginudya kanimo ang akong kaugalingon. Hindi ba natin ipasusi ka ng kaugalingon sa Diyos before we go home? So we allow the Lord to search our being today, Lord. Ginoo, dili ang akong kabubuton mo'y matuman, kundi ang imong kabubuton. Kasama si Kristo sa diri pa siya sa kalibutan. Yang gitugyan, ang iyang kinatibukan, yang gihatag ang tiyang kinatibukan nga kasamahan. Lord, nakahimo siya sa kagsubin. Ginoo, dili ang akong kabubuton mo'y matuman, kundi ang imong kabubuton. Wala ako'y makaya sa akong kaugalingon kundi ang imuha. Pinahagi sa iyong Spirit. Okay, go ahead, brethren. Pasusi sa Ginoo. Maaring nagutom na ka muna nasi mo muna-una. That's fleshly. That's not of the Lord. That's the mind of the flesh. But allow the Lord today to take over. Adlaw-adlaw pili ang si Kristo mo ay magdumala sa iyo. Go ahead, go ahead.